Parehong nanawagan ng pagkakaisa sina US President Joe Biden at dating US President Donald Trump. Kasunod yan ng pagtatangka sa buhay ni Trump sa isang campaign rally. Ating saksihan. Ang susunod na 2 minuto sa talumpati ni Trump sa kanyang campaign rally sa Butler, Pennsylvania sa Amerika na balot ng tensyon. Umalingaw-ngaw ang sigawan habang pinaligiran si Trump ng mga taga-US Secret Service. 5 hanggang 6 na putok ng baril ang narinig ayon sa mga naroon. He's on top of the roof. Don't go over there. He's on the roof, buddy. I just seen his hair go up. They shot him in the head. Si Trump napaliligiran pa rin ng security habang dinadala sa sasakyan pali sa venue. Get my shoes. Kahit duguan, nagawa pa niyang ipakuha ang kanyang sapatos at itinaas ang kanyang kamao para makita ng mga taga-suporta. Sa isa pang kuha, kita ang isang katawan malapit sa stage na iniaalis kasunod ng pamamaril. Hindi malinaw kung sino ito, pero patay ang isang Trump supporter na dumalo sa rally. Pinoprotektahan daw niya noon ang kanyang pamilya. Ayon sa gobernador ng Pennsylvania, 2 iba pa ang sugatan sa pamamaril at ngayon stable ang kondisyon. Parehong nananawagan ng pagkakaisa sina Trump at ang inaasahang makakatunggali niya sa US election sa Nobyembre na si US President Joe Biden. Sabi ni Trump sa isang panayam pagkatapos ng pamamaril, panahon ito para pagkaisahin ng Amerika. Si Biden pinare-review kung paano nakalapit ang gunman. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. The political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. Sa ulat ng US media, nasa 140 meters ang layo ng gunman sa stage kung saan nagtatalumpati noon si Trump. Sa rooftop nakapwesto ang gunman na napatay ng mga taga-Secret Service. Kinilala siyang si Thomas Matthew Crooks, 20 taong gulang, na dietary aide sa isang nursing home. Ayon sa pinagtrabahuhan niyang nursing center, malinis ang background check kay Crooks. Registered Republican daw si Crooks, pero nag-donate sa isang Democratic Action Committee noong 17 taong gulang siya. Ayon sa FBI, ang ama ni Crooks ang hinihinalang bumili sa rifle na ginamit sa krimen. Legal ang pagkakabili nito. Batay sa investigasyon, wala umanong kasabwat ang gunman na hindi patukoy ang motibo. Itinanggi na ng Secret Service ang alegasyon ng ilang taga-suporta ni Trump na tinanggihan nila ang hiling na dagdag seguridad sa rally bago mangyari ang pamamaril. Nanggaling daw ang mga putok sa labas ng area na sinisecure noon ng Secret Service. Sa ngayon, nasa Milwaukee na si Trump para sa Republican Convention kung saan inaasahang formal siyang inonominate bilang presidential candidate ng Republican Party. Doon inaasahang i-anunsyo ni Trump ang kanyang magiging running mate. Wala namang tukoy na banta ang FBI sa naturang pagtitipon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.